Ang bagong dadalo doon yung may ugnayan na inuugnay kay Speaker Romualdez. Naku po. No? Bagong testigo ito. Naku po, heto na nga ang ating pag-usapan mga kabdita. Mukhang si Pinky Lacson, si Remula, binabaliktad na ho nila. Dahil nga mga kabdit, papalapit na ang 2028 presidential election. Uupo na naman ho ang isang Duterte, Marcos Jr., Tambaluslos, makinig ho kayo dito ha. Makinig kayo dito. Total, kayo naman yung number one. Nilaglag na ho kasi nila ni Pinky Lacson, ni Remula, ang magpinsan ho palang Tolonges. Magpinsan Tolonges na alam niyo na, mga number one corrupt dito mga dit. Wala hong paligoy-ligoy ito si Pinky Lacson, talagang derechahan na ho siya. Bumabaliktad na ho siya sa administrasyon. Marcos Jr. at Tambaluslos, finish na kayo. Kaya di, rekta na ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Pakinggan na ho natin ito at sabay-sabay ho tayong mag-komento at mag-react. Senator, are you at liberty para ikwento kung sino magiging guest nyo sa Blue Ribbon sa Lunes? No? Dahil siyempre maraming mga tao, hindi lang yung mga issues ang kanilang inaabangan, kung hindi yung mga personahe. Ikalawa, Senator, very explosive yung testimony ni Yusek Bernardo last time siyang nagtestigo sa Blue Ribbon. May follow-through ba yan? Dahil ang daming mga senador, ex-senator at incumbent senators yung kanyang binanggit. At marami rin siyang nabanggit na mga cabinet officials at saka high-ranking officials sa gobyerno na dalawang aron ay natanggal na. Budget Secretary at saka Executive Secretary at yung kanilang mga undersecretaries, no? Siguro ang hinihintay ng mga tao, may follow-through ba dyan sa explosive testimony ni Yusek Bernardo sa Blue Ribbon, either sa Monday or sa mga susunod na hearings ng Blue Ribbon? As a matter of fact, meron. Kasi inimbita namin nung nakaraang pagdinig at hindi dumalo si Undersecretary Olaibar, kasi very prominent ang pagkabanggit ni Undersecretary Bernardo sa kanya na siyang mismong pinagbigyan niya ng di umano'y malaking halaga, no? In the name of several personalities. At saka si Maynard Ngu nabanggit din. Yun ang mga sinupina na namin ngayon. At ito, sasabihin ko, pagka hindi sila sumipot dahil supina na ito, malamang sa hindi, magkakaroon na sila ng contempt citation at mauwi na sa pag-issue ng warrant of arrest. Ang bagong dadalo doon yung sa sinasabing may ugnayan doon sa papel ni Carly Diskaya sa bilihan ng property na inuugnay kay Speaker Romualdez. Naku po. No? Bagong testigo ito. Kasi sila yung, kasi after nung aking kapihan, tumawag sa akin yung former owner ng bahay. Sabi niya, at binigyan niya ako ng kopya ng deed of absolute sale. At doon, napatotohanan na hindi ginamit na front, no, si Diskaya kasi nakapangalan, sa iba nakalagay yung deed of sale. Yan na nga mga kabdit, mukhang magkakaalaman na ho kasi next mga kabdit, bali sa susunod na Lunes o Martes, may Blue Ribbon na naman, itutuloy na naman ang Blue Ribbon at mukhang dito mga kabdit, magkakaalaman na. Pinky Lacson, babaliktad na nga ba? Yan ho yung ating aalamin na tutukoyin kasi dito mukhang tutuldukan na ho nila etong si Tambaluslos dahil mga kabdit, hindi nga naman mapauwi itong si Kong Saldico. Si Tambaluslos na lang ho yung kanilang iipitin o paano naman kaya ito si Marcos Jr.? Yan ho yung malaking katanungan dito. Pero okay na yan. Sige, Pinky Lacson, tuloy mo lang yan ha. Pero wag mo kakalimutan na porket na balik na rin mo itong si Tambaluslos, akala mo kakampi ng taong bayan sa'yo. Hindi pa rin. Wag mo kakalimutan yan na hindi pa rin kami kakampi sa mga kabalbalang ginagawa mo ha. Okay, saludo na kami kahit papano. Sige, mga 2% mga kabdi na pag napakulog niya si Tambaluslos. Pero pag wala pa rin talagang tiwala sa'yo. Ha? Wala pa rin. Ha? Isang pangalan ng isang corporation, pero ni-refer niya ako doon sa may personal knowledge kung anong naging role ni Carly Diskaya doon sa kaugnay doon sa bilihan ng bahay. Yung kay Nicolas Torre naman, General Torre, gano'n, sinek ko ulit kay Yusek Bernardo at kinonfirm niya na at magte-testify siya
na mayroong attempt na kunin siya ni General Torre at ilagay sa kanyang custody. Dangan nga lang, hindi natuloy kasi hindi siya, parang medyo lumansi siya na magpapaalam, hindi na siya bumalik kasi natakot daw siya. Senator, good afternoon, sir. Si Professor Guida David, sir. Yeah, Doc. Yes, sir. Tanong lang, sir, how does the Senate Blue Ribbon Committee intend to establish the evidentiary chain of custody and authenticity of these documents, especially given na they involve internal programming and allocation records mismo within the DPWH, sir? Yung chain of custody, may problema kasi nga unofficial binigay. Kaya nga kailangan natin authenticate mismo sa ahensya, which is in this case, the DPWH. Kasi kung i-authenticate nila yon at meron silang sariling kopya, ang tatanggapin namin, maski kapareho o replika, yung kanilang dokumento. So doon mo na ma-establish yung chain of custody ng dokumento na merong evidentiary value. Kasi officially, tinurn over nila sa Blue Ribbon Committee at sa comparison, pareho ng hawak ni Congressman Leviste at saka yung hawak ko, ibig sabihin, establish na yung chain of custody kasi nanggaling na mismo sa ahensya. Sige. Thank you, Senator. Parang setting aside the documents in our possession, in my possession and in the possession of Congressman Leviste, ano na yun, maset aside na yun, ang may establish na doon, na chain of custody, yung official document na replica o exact reproduction or baka yung original yung kanila na nanggaling mismo at formally and officially ita-turn over ng resource person na taga DPWH on Monday. Opo. Linawin nga po natin kasi medyo nalilito po yung taambay. Yung listahan, no? Napaka-controversial. Ano pong listahan na to? Hawak ni Kong Leviste na binigay niya na may hawak din kayo, may hawak yung ibang mga channel. I-qualify nga po natin, Senator Ping, yung listahan ano ba ito? Ito ba yung parang wish list din ni former Yusek Cabral? Hindi pa ito yung nasaga, hindi pa ito. Ito yung parang dinidivide niya. Ito yung mga parang kayo po, 'di ba, yung unang pag-upo niyo ni Senator Tito Soto ay tinext nga po kayo ni Yusek Cabral kung may 500 million kayo or more. Hindi ako 'yon. Ang tinext ni Yusek Cabral yung staff ni Senate President Soto. Apa. Correct. Binahagi lang sa akin ni Senate President na nakatanggap siya ng text message. After nung after nung proclamation, Opo, kasi siguradong panalo na, Opo. na-opera na siya. Pero ako, hindi ako ino-operan Alam naman nilang hindi ko kukunin. Hirap sila opera. At ito rin yung sinabi ni Yusek Bernardo. Yes. Apa. Pero ang tanong po, ano po ba yung listahan? Ito po, ibig sabihin, kung nasa listahan ka, ang ibig sabihin po ba nito, ikaw ay binibigyan lang ng allocation o allocable. Hindi pa ito yung actual na ipopropose nila sa DPWH at mapupunta sa NEP at sa GAA. Yun po ba yun? I-qualify nga po natin, ano po yung inasahang bang listahan na yan? Pagka may allocable ka, yun ang papasok sa NEP. Mm-hmm. Pero ang NEP is what we call the President's budget. Apo. Dadaan pa to sa pagsusuri ng House of Representatives. Mhm. Itatransmit sa Senado, dadaan pa para lumabas yung Senate version. At pagkatapos, magba-bicameral conference para pagtugmain yung mga disagreeing provisions. So, sabi ko nga kanina, ang allocable, hindi siguradong masasama Apo. sa GAA. Mhm. So, yun ang story nito, yung ruta nito na sinusunod. Mhm. But kung may allocable ka, ano yon, nasa NEP na yon. Apo. Pasok na sa NEP kasi nga, ito yung sinusumitin na ng mga ahensya. In this particular case, kasi ang alam ko may allocable. Sa pag-alam ko Mhm. yung DPWH lang Apo. Nauso nga lang ito recently lang Panahon Sila namin lang. wala namang allocable Actually, yes. Apo. Or baka hindi lang ako naalok. Walang nag-alok. Malamang, Sen. No, malamang, Sen. Walang susubok. Hindi nagtangkang alokin si Senator Ping. Pero ibig sabihin, pag kayo po ay nasa listahan, ano po yung, I don't know how to coin this, ano po yung level nyo of kinasasangkutan kapag kayo ay na-mention o part ng listahan na may daang milyon o bilyon man na kayo po ay nasa inyong pangalan. Anong ibig sabihin po ba? Is there imputed guilt already? Walang masama. Sabi nga ni Senate President Soto, listahan lang yan. Apo. Yes. Sabi ko nga, hindi naman siguradong papasok sa GAA. Apo. Pero sabi ko nga, kasi naghahanap ako ng analogy, Apo. wala akong maisip kung di parang kumbaga sa krimen,
planned robbery or attempted robbery kung ang motibo Opo. para magkomisyon. Kasi Yun. hindi para-pareho eh. Opo. Yes, sir. Merong allocable na 3.5, may allocable na 2.5, may allocable na 1 billion, may allocable na 500 Yan. million. Hindi para-pareho. Opo. So hindi ko alam kung anong basihan kasi sa pagkaalam ko yung may formula eh. Merong kaya si Jose Cabral ang nakakaalam niya kasi siya yung nasa planning. So ang iniwasan niya kaya siya sa takbuhan ng allocable para maiwasan yung merong redundancy tapos merong nauulit na hindi lang redundant in terms of yung projects in the same year pero yung nauulit na nasa nauna ng mga previous years magkakaroon pa uli. Pero ganun pa man, nakakalusot pa rin. Meron pa rin ako mga sinita noon nung budget, yung plenary debates namin. Meron pa rin ako nakita na yung SIPAG, yung mga acronyms nila, no? Na paulit-ulit. Kaya pinoint out ko, sabi ko tatanggalin ko ito. Sabi ko kay Senator Sherwin bilang siya yung chairman. Sabi ko tatanggalin ko to kasi pareho yung description pero magkaiba yung programa. Kaya doon ako nakahugot. Kaya nagkaroon ng parang float na certain amount dahil nagka-doble-doble. Tinanggap yun ng chairman ng Senate Finance Committee kasi nga redundant. Opo. So napakahalaga po pala talaga na si Yusek si Yusek Bernardo ay titistigo kung ano itong sinasabi niyong nasa listahan sila at kung yung sinasabi niyong motibo, kung co-commission ba o talagang tunay na proyekto. Pero isingit ko na rin po, Senator Ping. Ibig sabihin, kung alam ni Yusek Bernardo ito, si former Secretary Bonoan ay napakahalaga po no ng kanyang papel pala talaga dito. At sabi niyo nga, niligaw niya ang Pangulo dun sa mga grid coordinates. Wala po bang plano na siya ay pabalikin din at paharapin din po sa Senate Blue Ribbon Committee po, Sen? Kanina may kausap ako taga DOJ at binerify ko. Sabi ko, totoo ba yung, kasi na-interview yata si Ambassador Babe Romualdez, sinabi niya, nag-usap sila ni Secretary Bonoan dahil minomonitor niya, nasa California raw eh. Ang kanyang paalam kasi, December 17, babalik na siya. Apo. Pero nung nag-usap sila ni Ambassador Romualdez, ang sinabi niya, nagpaalam siya sa DOJ at pinayagan siya na mag-extend. Extension, oh. Kasi raw na reschedule yung surgery ng kanyang misis. Nung chinek ko, Dahilan na lang ho nila yan mga ka-update kasi nga naman pag oras na umuwi si Bunuan, wala, kakanta at kakanta din ho yan, mapipiga ho yan mga ka-update. Kaya ngayon tignan nyo, aprobado ho yung panigurado at panigurado. Aprobado na naman ho yung pag-i-stay niya kung nasaan man siya, nasa Amerika ho siya. Hindi ho nila papauwiin yan. Gusto ho nilang resolbahin muna yung nangyari ngayon. Iipitin muna ho nila yung mga nasa minority. Ayan, isipin nyo pati sila Bong Revilla, dinadamay na rin ho nila dyan sa flood control na 94 million pesos kung hindi ho tayo nagkakamali. Pero yung totoong issue ho dito, billion tsaka trillion ho yung usapin. Binabanatan at tinitira ho nila yung mga small time. Yung mga small time, pero yung mga malalaking magnanakaw, ayan, sila Bonoan, sila Amena Pangandaman, nasaan na ho sila? Bakit hindi ho sila nagsasalita? Hindi nagpaparamdam. Di ba? Wala. walang malinaw na sagot kundi ang sinabi, parang hindi definite yung response. Nag-request nga raw. Pero hindi naman definite yung response na siya ina-allow na mag-extend. So, on that basis, kasi nauna na, sinabi ko na baka withdraw ko na lang muna yung subpoena, in fairness, kasi humanitarian ground eh. Apo. Alam mo, asawa yung mag-undergo na surgery, parang napakalupit naman na hindi po pwede, kailangan nandito ka. Pero dahil sa nasabi sa akin ng isang high official sa DOJ, na hindi malinaw na pinayagan, Hindi specific. itutuloy ko pa rin yung subpoena at kung wala siya, ipapasyokos na lang. At nandun din naman ang DOJ sa Monday, tatanungin ko ng diretsahan kung pinayagan ba. At kung hindi siya pinayagan, nagsisinungaling si Secretary Bonoan, ipapakontempt na rin namin siya sa Monday. Senator, isa o dalawa sa elephants in the room Yan. ay yung dalawang pinaka-importante dati Yan. na cabinet secretaries, no? Si Executive Secretary Bersamin at saka si Secretary Pangandaman na ngayon ay wala na sa kabinete. Pero na-implicate sila ni Yusek Bernardo.
Ano ba ang status nila at this point? Actually, sa record ng Blue Ribbon, hindi sila na-implicate. Kaya wala akong basihan para ipatawag sila. Nangyari yon noong sumulat si Undersecretary Bernardo kay nung lumabas si Saldico, natatandaan ninyo, na sinasabing nagdala siya ng 25% o 25 billion Bata-bata niya. kay President Marcos at saka kay Speaker Martin. At sinasabi niya, ang pinagugutan ng 25 billion, 25% to 100 billion na di umano, sinasabi niya, pina-insert ng Pangulo. Nung nakita namin yon, ako mismo, nung nakita ko, kasi ang isang, sa tingin ko, pagkakamali ni dating Congressman na Saldico, naglabas pa kasi siya ng listahan. So agad-agad, nung nakita namin yung listahan, tiningnan kaagad namin doon sa gaan ng 2025. May tumutugma. Nagtugma talaga. Pero si Undersecretary Bernardo, kasi meron kaming hearing at that time, pag uwi niya, pagkatapos ng hearing, chinek niya rin yung kanyang digital file. Meron din sa listahan. So agad, tumawag siya sa akin nung gabi, o the following night, at sabi niya, Senator Ping, mag-uusap po tayo. Kasi kinumpare ko sa akin listahan, yung sinasabing listahan ni Congressman Saldico. Mali yung kanya sinasabi. Dahil sa listahan ko, ang alam ko, yung 81 billion out of the 100 billion, ito'y na-assign sa DPWH. At yung 51 plus billion sa 81 billion, ako yung nag-handle. Kaya imposibleng makapag-deliver si Congressman Saldico kay Presidente at saka kay Speaker Romualdez kasi ako yung nag-handle ng 51 at ako yung nag-deliver ng 8 billion. Yung remaining na 21 or 29 billion doon sa 51, sa 29, diniretsa na ni Olaybar. Sabi ito ni although wala sa testimony niya yon, sa letter niya lang yon, yung naikwento niya lang sa akin. Yun yung dumirekta naman si Olaybar kay Bonoan. At ang sinabi sa kanya, Yusek, wag mo nang sabihin ito kay Secretary. Marami pa ito. So, yung bukod sa 51 plus billion na hinandle ni Bernardo, Yusek Bernardo, meron pang 29 billion na directly hinandle ni Secretary Bonoan at saka ni Yusek Olaybar. Ang sabi ni Bernardo, rumekta na sa mga kontraktor. So that's 81 billion. Grabe. Yung remaining na amount, mga ibang national agencies na raw yun, hindi niya na raw alam. So doon pa lang, kaya nung nag-interpellate ako that day, na nag-resign si Secretary Amina, Pakundaman. pati si E.S. Bersamin. Noon yun, nang sa interpellation, naisingit ko yung sulat ni Bernardo na kung saan, ganun nga, na pinabulaanan ko on the basis of the letter na binahagi sa akin. Hindi naman pinakita yung letter kasi for your eyes only kay Presidente yon. Pero kinuwento niya sa akin yung ilang nilalaman. Para lang mailagay ko on record na nagsisinungaling si Saldico doon sa aspeto ng 100 billion. Dahil mismong si Yusek Bernardo ang nagsabi na hindi pwede siya makapag-deliver niyan. Kasi ako ang nag-deliver niyan. At hindi kay Presidente, kundi kay Olaybar. Pero Senator, bakit Nakita ho talaga natin yung tactics sila mga dita. Iipitin na lang ho nila lahat. Iipitin ho nila lahat, hindi lang ho si Marcos Jr. Isipin mo si Saldico, pinatakas mo nila yan, pinapunta nila sa ibang bansa. Ngayong hinahanap po nila, nagsabi ng katotohanan, lahat-lahat to, nilahad niya ng kanyang nalalaman. Ngayon, siya pa rin ho yung sinungaling. Pinky Lacson, akala ko ba babaliktad ka na kay Tamba? Oo, babaliktad nga ho siya kay Tamba, pero wag mo nang iligtas yung presidente, Pinky Lacson. Wag mo nang iligtas yung ngagba na yan. Maawa ka sa milyon-milyong Pilipinong nasasalanta ng bagyo. Natatandaan mo ba yun sa Cebu, yung humigit kumulang nasa 70 ho katao yung nasawi dahil nga sa kabalbalan ng flood control na pinagdadaldal ni Marcos Jr. Yung mga pangako ho niya, wala, nakakaawa ho tayo mga ordinaryong Pilipino dahil sa mga katulad nito si Pinky Lacson, the protector. Di ba? bakit natuloy yung pag-resign ni E.S. Bersamin at Budget Secretary Pangandaman kung wala namang hint of corruption? Yeah. Na- That is between the president. That's between the president
at saka yung mga nag-resign, no? Kasi ngayon pati si Olivar nag-resign na rin. 'Di ba, eventually. So, 'yon, sa kanila na 'yon. Ang sinasabi ko lamang yung naibahagi sa akin na information ni Yusek Bernardo na siguro yun din na nag-trigger nung resignation. Dahil nga 'di ba ang sinasabi kinokot nila si President Marcos ni ni Olivar at saka ni Secretary Pangandaman. Sinabi ro kay Saldico na ito utos ni Presidente mag-insert. At nung tinanong niya raw si Adrian Bersamin, sinabi nga totoo yan, nag-insert. Pina-insert at doon daw nanggaling yung 25 billion. Yung sa aspeto na yun, sa aspeto ng 25 billion, yun yung kinontra ni Undersecretary Bernardo na hindi totoo. So ang conclusion, initial conclusion, nine-drop nila si Presidente. No? Nina Olivar, supposedly pati si Secretary Amina and si Adrian. Ang outcome, pwede nating, kaya ako nag-conclude na nine drop lang nila dahil nga yung komisyon, ang nag-handle ng mga proyekto, si Yusek Bernardo. Kasi kung totoo yung pina-insert ni Presidente at yung 25% dineliver niya kay Presidente at saka kay Speaker Martin, hindi papasok sa eksena sa Yusek Bernardo na siya nag-handle. Kasi walang koneksyon eh. At saka ang kinontra nga ni Yusek Bernardo, hindi, ako mismo nag-deliver eh. Armor van nga yan eh. Palitan kami ng armor van eh. At least 10 deliveries, total amount nasa mga 8 billion. From 800 million hanggang 2 billion. At nagtutugma yung mga petsa kasi sinabi niya, kaya naipon yung 2 billion, pinakamalaking delivery. Kasi March 11, noon yung hinuli si dating Pangulong Duterte, inaapuran niya na si Olivar. Sabi niya na puno na yung armored van at saka matagal na rito, kunin mo na rito. Ang sabi, hindi ko pa makukuha kasi nga medyo magulo kasi inaaresto si dating Pangulong Duterte. Kaya naiponin yung 2 billion. At may mga side na kwento pa si Yusek Bernardo noon na minsan daw, nung nagpalit sila ng armored van, nagreklamo to si Olivar, sabi niya, ba't naman konti gasolina nito, baka o crudo nito, baka mami itirik pa ako nito. Alam mo ito mga detalyeng ganito, ito yung nagdadagdag doon sa credibility ng kwento eh. Sa authenticity. Tapos minsan may nakalawit daw na, para may nakalawit na, alam mo yung kable, ng sabi niya, natakot daw si Olivar, baka merong baka may tap, baka meron daw nakatagong minomonitor siya o kung sino kausap niya. Yun yung mga side na kwento ni Yusek Bernardo noon. Kaya ang tingin nyo... So hindi maipatawag kasi nga wala sa record ng Blue Ribbon yung aspeto na yon. Pero kung Grabe, part ng Senator, testimony, very siyempre, specific. pwedeng patawag. Oh. Very specific yung mga detalye. Hindi ganun kadali na ipeke yan eh. Alam niyo naman na, Ikwentong Senator, kotsero. At saka tumatamang, investigador kayo. ako kasi, Sec Ronald, pagka nagtatanong, ika-fact check mo yung mga dates eh. At saka yung mga events, di ba? Tumama yung sa March eh, na naipon dahil nga magulo, inaaresto yung, maski check natin, palagi yung mga bandang Marso talaga yung naaresto si dating Pangulong Duterte eh. Tsaka itong mga katabi ko, Sen. Ang misteryo rito, Sec Ronald, yung anong papel ni Nick Torre? Yun ang talaga hanggang ngayon. Maski si Yusek Bernardo. Alam mo, welcome si MMDA General Manager ngayon, Nick Torre, na mag-attend sa Monday maski walang invitation. Para klaro lang yan. Para matanong siya ng mga senador, in what capacity and under whose authority na magte-take over ka o lalagay mo sa custody mo. Ang ano pa rito, yung dinidescribe ni Yusek Bernardo na pinagdalan sa kanya safe house, familiar ako doon. Kasi noong nag-iimbestiga kami ng Weteng, Doon. Familiar daw ho si Pinky Lacson, mga kapatid. Ibig sabihin ho ba, meron ho siyang, alam niyo na, yung kaunti-kunting maleta. Alam niyo ho ba yan, mga kapatid? Tanong lang ho yan, Mr. Pinky Lacson.
Nakakaano ka rin ba ng mali-malita kay Marcos Jr. kaya ayaw mo siyang ilaglag? Ha? Tanong lang yan, ha? Yun din yung safe house na Nako. doon medyo nakakumpareho best sa description pati yung lugar. Oo. Doon namin doon na nag-safe house si Sandra Cam, Yun. si Boy Mayor nung nag-iimbestiga kami ng weteng controversy. Kaya sabi ko maraming misteryo na dapat itugma-tugma kasi very interesting actually. Was it a request, Senator Ping, o was it a command na dapat siyang sumailalim sa kustodiya po ni General Torre? At sino po nag-request ba? Yun Hindi. Nga, kailangan alamin. Ang kwento ni Yusek Bernardo, nabanggit niya na sa amin to noon kaya lang nawaglit sa isip ko. Pero dahil nga itong mga pangyayaring ganito, no, pinuntahan ko ulit siya, nagbit ulit kami So mas kumuha pa ako ng umahanap siya may nilapitan siya isang grupo na natatakot kasi siya Kasi wala naman siya sa Senate custody. Kasi nga, hindi naman namin siya kinuntem kasi voluntary siyang naglahad ng kanyang testimonya. So naghahanap siya ng parang safe na sanctuary. So yung grupo na napuntahan niya, yun nga, meron kaming pwedeng paglagakan. Pero nung dinala nga siya sa safe house, nagulat siya, pati yung kasama yung mga anak niya pati yung lawyer. Ba't biglang pagtingin nila, si Nick Torre yung nandun. So doon na siya kinabahan. Wow. Bakit ako dito mataturn over? So gumawa siya ng paraan para uuwi muna ako, kukuha ng gamit, something like that. Hindi na siya bumalik. Tapos kinuwento niya nga sa amin yon. Kasama ko kasi ito yung kakausapin ko siya, sinasami ko yung dalawa kong abogado para meron akong testigo. Kaya Doc Guido, may natutunan ka. Kung kukuha ka ng safe house, Yan. no? Wag pare-pareho. Kailangan iba-ibahin mo, di ba? Senator, yung Ay na nga ho mga update kung meron kayo naging komento reaction dito sa mga pinagbubunyag ni Pinky Lacson. Komentuhin nyo yan sa comment section at doon na ho natin pag-usapan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.